Mga makasaysayang laban ang ating pag-aaralan ngayon dito sa katatapos lang na Aeroflot Open 2026 na ginanap po sa Moscow, Russia. Unahin natin ang naging bakbakan nila Faustino Oro at ang 19-year-old Grebnev ng Russia na itong last round po na ito, kapag nanalo si Faustino Oro, world's youngest grandmaster at mabibreak na ang record ni Abhimanyu Mishra na nakakuha na pinakabata in a history ever as youngest grandmaster. At Grandmaster Eugene Torre ang ating pambatong kababayan, first Asia's Grandmaster, Hall of Famer. After 41 years, homecoming po sa Moscow di umano at dito po ay napalaban. Ano kaya nangyari? May i-analyze din tayong matinding laban ni GM Torre. Ayan. At bago yan mga kamatyas, atin munang sagutan ang iniwan nating puzzle kahapon, hatid sa atin ng Internet Chess Club. Laro po ito ni Susan Polgar, ang ate ni Judith Polgar. Congratulations po sa mga nakakita ng Check. D6 check. First move, umangat yung king. Check ng Check. bishop. Kain yung knight. At dito po kakapture. Check ulit. At itetreat ang knight. Ayun, tumira na lang po ng rook d8 kasi kung babalik ang knight sa b8, magpupush lang po ng d7, mapipilitan lang ding capturein ang pawn, one piece up pa rin. At dito, dahil pinakain na nga ang knight ng buong buo, kinain na po. Yan ang kasagutan. Ayun. Sa mga wala pa pong Internet Chess Club, napakadali lang po magkaroon. It's free ang paggawa ng account dito. Downloadable po sa Play Store at sa App Store. Grab yours now mga kamatyas. Napakagandang pang training. World's #1 site ito pagdating po sa puzzle. Ang puzzle, kailangan natin pampalakas ng analysis yan. Pagkatapos po natin i-analyze ito, susunod kagad natin ang sa atin namang pambatong si GM Torre. Nag-E4 si Grebnev. Tinirahan ng Sicilian sinalubong. Knight F3. E6 lang. Ayun, nag-G3. Pa-King's Indian attack ang variation na gustong mangyari. Kasi po ang very common na palagi nating nakikita pag Sicilian, yung sinasalubong sa D4 takes, very common, no? Pero siguro sa isip nito ni Grebnev, bata ito, preparado ito sa mga bookline, kaya dinala po sa hindi gaanong pamilyar na opening. King's Indian attack. Nag G6, ayan, para i-develop ang bishop na nakafiangketo. Bishop G2, Bishop G7, castling, at Knight GE7. Bakit po dyan? Kasi kung Knight F6 ay makakatakip pa sa control ng dark square bishop. Kaya Knight GE7 para mapanatili pong powerful ang diagonal. Nag-Rook E1, okay, develop lang. Yan talaga pattern ng Kia. At nag-D6 kagad. Bakit po? Kasi mayroong tendency na ang white ay mag-E5. Imagine niyo po mag-E5 yan. At i-control ang D6, F6 square. Kaya inagapan kagad ni Faustina, wag maka-E5 ang puti. At dito nag-C3. Yan, natural po yan para maputol ang control papunta doon sa B2, may pressure ang diagonal na yan, at naghahangad dito ang puti na maka D4. Imagine niyo po kung gaano kaganda, kasolid pag naka D4 yan. Kaya niremedyohan na naman ni Fausti, nag E5 na naman. Para hindi maka D4 talaga, kontrolado niya. Nag A3, yan ang medyo kakaiba, no? Para mag B4, nag-castling, nag B4 na nga. Ayun, queen side naman, ano? B6, B5. Hindi na po ako familiar sa ganitong variation ng Kia na biglang nagbi-B4, B5. Knight A5, pero bookline pa po ito. C4, ayun, inilak na, no? Nakalak. At nag-H6, okay, para kontrolado naman ang G5 square. Kasi po dito mga kamatyas, mamaya pag F5, baka mamaya makasundot ng Bishop G5. Kaya maingat itong batang ito. Nag-Bishop B2, Bishop E6 develop, Knight BD2, nag-King H7. At yan ang lumalabas po na new move dito sa bakbakang ito. Novelty, wala sa libro. Dahil naitira nitong nakaraan, Queen D7 po ang huling naitala na tumira sa eksaktong posisyon na ito. Pero King H7 ang bago. Tingnan natin. Nag-A4, saradong-sarado, no? Knight B7. Bakit kaya ayaw mag-F5? Parang naiinip na ako sa F5 na yan. Parang para sa akin maporme, no? F5. Oh. Sige, Knight B7. Anytime naman, no?
pwede na maka F5. Nag-Queen E2. Queen D7 muna, okay? Islog muna. Abang lang din si Grebnev at nagbabalak po na mag A5. Hindi lang pala abang yan. May paparating palang A5, no? Be-break sa queen side. At inunahan po ni Fausti. Kasi kung hindi po talaga mag A5, imagine niyo po mag A5 ang puti, mape-pressure ang black. Tapos iaangat ang tore. Ganun ang nakikita kong positional strategy. Nako, malilingkis ang black sa queen side mga kamatsas, hindi ka aya-aya. Okay, in A5 na. At nag-rook F1. Ayun, na bad mo ba naman si Grebnev na sobrahan sa kunat? Ayaw na ng computer stockfish. Ang gusto po ng computer ay knight H4, knight F1, at rook A B1. Naku po, pagkakunat-kunat. Ano? Ayan, dito po sa pagkakataong ito, baka mapatanong po kayo, Coach, ba't hindi pwedeng i-end pass and capture yan? Pwede naman. Pero yun nga lang, isa sa alang-alang mo na kapag nag-rook takes, magkakaroon ka ng weak A4 pawn. Yan, okay, may drawback. Kaya, hindi basta-basta yung kung may kakapture ng end passant, capture tayo ng capture. Okay? Ayan, wait lang po balik tayo. Bumalik pala sa position. Bilisan ko lang. Ayun, A5, no? Pagkatira ng A5, nag-rook F1 si Grebnev and nag-rook A E8. Ayun, talagang bago pumutok po ng F5 kasadong-kasado na. Nakakasana. Nag-rook A E1. Grabe, dalawang positional bad moves yung ginawa ni Grebnev. Ang gusto ng computer is knight E1. Ay, oo, knight C2, knight E3, yun ang basa ko. To control the D5 square. Magmamaneuver yung knight doon, Yun, tapos makakapag F4 na rin pagka nag-knight E1. Yun. So, balik tayo sa rook A E1 na ginawa. Nag-knight D8. Grabing kunatan, Knight H4, G5. Okay? Takbo na naman. Bishop G4. Yun, para bago mag F5. Okay. Para mabakante din yung E6 square. Ayun, sabay ganun, Ganda ng position ni Fausti, Nag-H3. Nagpa 1 pawn down, kakainin lang to gets ko na, may trap. Napatira ng bishop E6 dito, may trap po. Bakit? Pakita ko po sa inyo yung trap Pag nag-bishop takes H3, mayroon pong knight takes G5. Lamang kagad sa evaluation bar, kitang-kita. Yan, may tricks na ganyan. Obligadong kainin, tapos may queen H5 check, tapos mababawi lang din. May trick shot na gano'n, tapos weak pa yung G5. Pangit po, pangit. At kung dito naman pupunta, kung aatras, syempre di pwedeng kainin. Sayang ang bishop kung kakainin lang, pagpapalit lang sa knight, di ba? Kung dyan naman pupunta, lalong patay ka agad. May capture sacrifice, and then pag kinain, may capture sa bishop. Todas pa rin, mga kamatsas, Todasinob. Balik tayo, mga kamatsas. Yan. So dito kaya napabalik dito si Fausti, bishop E6 at nag-king H2, knight G6, saradong-sarado, abangan, knight G1. Ayun, namali po ng decision dito si Fausti. Ang gusto po ng computer, F5 na, tagal nung F5, inip na talaga ako diyan. Gusto ko na itira yan. F5 ang tiro, pero bakit ayaw ni Fausti? Nag-G4 siya, kinain yung pawn, bishop takes G4, nag-F3, takbo ulit, at nag-bishop H3. Ayun, para maipalit yung bad bishop sa strong and good bishop. Nag-H5, ayun, plano mag-H4 para, imagine niyo po, pagka nawala yung pawn, mabubutas, makakalundag yung knight sa F4. Sa isang banda, para sa akin po, itong H5 ay interesting kasi mag-H4 yan pero ang accurate daw ay kainin lang yung bishop. Kain sabay knight E6. Okay? Kain, and knight E6. Yan po ang nire-recommenda ng strong computer engine. Okay? Ayun ang recommendation. Pero balik tayo sa H5. Nag-bishop takes E6 naman. Sumablay naman at lumamang ng konti dito sa evaluation bar si Fausti. Dapat naman daw ang tamang tira dito ay kunat lang, king G2. Naku po naman. Grabe, bishop F5. Yan ang mga recommendation. Knight B1. Aray, kung mga tira yan. Mahirap makita. Bishop takes E6. Knight takes E6. Knight H3. Okay, kaya pala kinain ni Grebnev, naisip niya na yung knight niya ay in poor
placement or position para magkaroon ng tempo na yung naokupahan or naiwan na square ay magamit ng knight para masabing nakadevelop. Knight h3, nag-bishop h6. Ayan, naisip dito ni Fausti, wala nang sense ang bishop na dyan, baradong-barado, nag-bishop h6 para mukhang may gamit, 'di ba? Pero kung computer again, h4 ang tira. Hindi niya tinira yung original plan, ano? Kaya nga niya tinira yun, sabay ganun. Kasi pong h4, nagagandaan ako kasi makukuha niya ng buong buo yung f4 square. Malulundagan ng knight hindi man kumain ng pawn, siya kakain, makukuha at makukuha ang f4 square. Sayang yun pero, nag-bishop h6. Naku po, tingnan nyo evaluation bar. Tingnan nyo yung buwelta, yung balik, ano? Aray ko, bigla na mga puti. At dito nag-f4 na. Good move. Para, ayun sapul na sapul. May threat sa h5. At dito po ay nag-h4. Nakipagsabugan na, no? Nakipagsabayan na. At nag-f5. Ayan, expected naman po talaga yan na madodobolan or fork attack. Kinapture muna ang g3. King takes g3. Ayun, naka-recover naman si Fausti. Equalize ulit. Dapat naman daw ang tira dito ay king g2 lamang. Talaga? King g2? Pag chumek kasi doon, kain, king g2? Wait lang po mga kamadyas Nag-wonder ako dito O pag ganyan, halimbawa, check dito. Kakainin. Tapos kain dito. Kakainin ulit. Tapos halimbawa ay pag kinain kasi may check sabay rook h1, may mating attack Capture ng pawn, may queen h5. Na dito po ay kitang-kita halos totally losing. Insugsuang na po kasi gaganon na yung tore. Papaano pa isasalba yung bishop towards mate pa ang paparating. Naku po, kakatakot pala yun. Grabe pala yun. Balik tayo mga kamatsas after hg3. Pero ginawa ni Grebnev, binigyan ng chance ang batang si Fausti. Nag-king takes g3, knight gf4, knight takes f4, knight takes f4, at dito po mga kamatsas, unexpected move, natirahan po ng brilliant sacrifice ni Grebnev si Fausti. May ganyan na pala. E takes f4 check. Naku, na bad move pa. Wala na. Sa laki po ng evaluation bar na tinalon, considered blunderacious ang binitawan ni Fausti. Dapat daw po ay bishop takes f4. Lamang ang puti pero konti lang. Yan daw ang tamang continuation. Pero dahil po ng pinang-capture, king f2. Good move. Ayun. Ito kasi yung paparating. Papaano mo i-stop? Yan ang malaking tanong. Napakatindi po ng pormang yan pag nagdoble na yung atake sa h-file. Parang walang pang-awat F6. Ayun na may sundot naman dito. Queen F7, syempre para walang check kasi check sa G6 Queen H4, almost sugswang. Ibig sabihin po na sugswang, walang magawa. Eto na paparating Rook H1 na. Nag-Rook G8, tingnan natin ang remedyo. Naku po, kinainan pa. Kasi kapag kagaganon kasi may ganon, Queen F8 pa, no? Para may pandepensa sa bishop. Pero kinainan lang dito, Rook G4. Wala na, domesperate move na si Fausti. O para mawala yung queen dyan sa H-file. Ayan na. Kinain lang, syempre, may bawi sa bishop, nag-Rook G1. Ayan po, ang mapanganib na G-file control. At nag-Queen D4 check, King E1. Nag-King, kasi may check dito, no? Nag-King H8, Queen G6, double attack. At nag-Queen A1 check, King E2, nag-F3 check, nang gulo na lang po si Fausti, kinain lang po, and almost unstoppable attack. Ang posisyon na to, nag-resign na po si Faustino Oro. Medyo masakit sa kanya talaga mga kamatyas. Dahil sa larong ito, wala na raw pong chance na ma-break ang record pa ni Abhimanyu Mishra ng USA. Ito na pala yung pinaka-last chance ni ni Faustino Oro na ma-break ang world's youngest ever, no? Grandmaster record. Tatalunin niya sana sa sa buwan Parehong 12 years old pero tatalunin niya sa buwan. Pero dahil natalo nga po siya dito, lumipad ang record na yun. Ayun. Pero may payo po si Magnus Carlsen. Sabi ni Magnus, wag nang intindihin yung record na yan. Ang importante raw po ay yung progress. No, yun ang mas importante kay Magnus Carlsen. Yung progress as a chess player. Okay, malaki pa po ang chance ito ni Faustino Oro. Ginawa naman yan lahat no?
halos umikot sa buong mundo para lang po ilaban yung world's breaking record, no? Pero wala eh. Kinapos talaga. At itong si Grebnev ay masasabi pong makasaysayan din dahil siya ang nagpahinto ng magbe-break sanang record kay Misra eh. O kaya ito po yung masasabing makasaysayang laban. Not bad for Faustino Oro kasi maganda pa rin po. Top 20 siya. Kung di ako nagkakamali, mataas pa rin po no, sa open division ng Airfloat. Ang nag-champion po ay si Nepo, no, ng Russia. Ayan, okay. So, move on. Ganun talaga, Fausti. Basta, kunin mo na lang ang iyong Grandmaster title sa lalong madaling panahon. Di man na-break ang youngest ever Grandmaster record, pero bata pa rin kung magiging Grandmaster sa edad na 12 years old. Talo nga lang sa buwan ni Mishra, no? Pero okay lang. Nako, napakalaki ng future nito ni Fausti at talagang, nako, inaabangan ko rin yan mga kamatyas palagi eh. Okay, sunod natin. Ito pong ating pambatong First Asia's and Hall of Famer Grandmaster Eugene Torre, nakaharap ang veteranong player ng France. Dito naman sa Aeroflot Legends Division, pag-aralan natin. Black po dito ang ating pambatong si GM Torre. Para sa inyo pong kaalaman, si GM Torre po ay 74 years old. At itong si Anatoly Vayser, kapangalan pa ni Karpov, ano? Anatoly, ay 77 years old na po at taga France. At nakakagulat, ano? Pareho sila ng rating, oh. At dito po ay may record na according po sa aking nabasa, no, after 41 years nakabalik po si GM Torre sa Moscow. Tagal na noon, after 41 years homecoming siya sa Moscow. At okay, mamaya po papakita ko sa inyo ang kanilang final standing, no. Ito po yung isa sa matinding naging laban ni GM Torre. Ang ginawa ni Vayser, nag D4, D5 si GM Torre. Nag C4, C6, kumapture. Ang tawag po dito ay exchange slab variation. By the way po, no, bago tayo magpatuloy, nagpapasalamat po kay GM Torre kasi kagabi lang po, nung minessage ko siya, ang bilis niyang mag-response. Humihingi po ako ng copy ng game, binigay naman niya po sa akin. Maraming salamat po, Hall of Famer, First Asia's Grandmaster, Eugene Torre. Okay, Bishop F4 develop, Knight C6 at nag-E3. Okay, Knight F6 develop, Knight C3. Ayun, ito po yung nagustuhan ko sa binitawan ni GM Torre. After A6, Bishop D3, Bishop G4. Yan, no? Tirang veteran moves. Yan, no? Bishop G4 at nag-Knight GE2 lang si Vayser. Bakit po? Ano ba ang idea ng Bishop G4? Hanggat maaari po kasi gusto ng black talaga dito yung mapatira ng F3 ang puti. Tapos, magbi-Bishop H5. Kumbaga, itong F3 po ay hindi pa kailangan sa ganitong sitwasyon. Kasi medyo papangit po yung king side ng puti, no? Talagang ano yan pampapangit yung F3. Although na napaatras yung bishop pero hindi kaaya-aya po yung ganyang forma. Kaya natutuwa ako sa Bishop G4, mga veteran move no? Knight GE2. Okay? Ayaw magpadala sa mga ganun-ganun ni Vayser. Dinevelop na lang niya yung knight niya at nag-E6. Okay? Para next naman ilalabas ang dark square bishop. Kung mapapansin nyo po, properly well-developed na mga pyesa ni GM Torre. At nag-Rook C1, Bishop D6. Okay, tinapatan po ng exchange. Ayaw ni Vayser, no? Kasi kung kakainin po mga kamatyas, ay naku, napakaganda niyan sa black. Helpful yan kasi nakaangat na yung queen at kapag nag-castling na sa king side, walang problema. Wala akong nakikita ditong ipit o anumang napakaganda ng forma dito ng black. Healthy. Kaya dito po, para makomplicate ng kahit papaano, nag-Bishop G5. Ayaw munang makipag-exchange dito ni Vayser at dito nag-castling H3. Ayan na. Para iritahin ang bishop. Kakainin ba? Pero inatrasan lang. Nag-Queen B3. Nairita na nga dito si Vayser. Ano? Umalis po sa pagkakapin. Tumeret dito sa B7. Pero sinimplihan lang po ni GM Torre ng Knight A5. Depensado na ang pawn. May atake pa sa Queen B3. At nag-Queen C2. Okay, may pressure po doon. Kakapture. Kitang-kita. Bishop takes H7, sinalubong ng bishop para ma-exchange ang strong bishop. Kinain na, H takes, syempre very natural po H po ng pang-capture sa ganyan Bihira lang po yung F, H usually yan. At nag-castling,
Nag-rook C8. Ayan, develop para may pressure sa queen, umiwas kagad. Nag B5. Yan ang gusto ko kay GM Torre. Ang gusto ko sa kanya, magaling siya mag-control ng mga square-square eh. Ayan oh. Ang sarap i-landing yung knight sa C4, ano? Napakalakas ng B5 and D5. At nag-A4. Gusto kagad basagin ni Vaser ang queenside. Obligado mag-B4. Kasi po kung kakapturein, mawiweak yung pawn sa A6 and gaganda ang forma ng white. So B4 para manatiling solid. Nag-knight B1 at nag-queen B6 naman para depensahan ang pawn kasi kakainin eh. Nag-knight D2, syempre kailangang buhayin ang passive development ng pyesa. So knight D2 para may trabaho na. At nag-rook C6, ang plano po ng ating pambato ay magbabaterya sa C-file. Kinapture muna yung knight sa F6. Takes at nag-E4. Ayan. Para sa akin po parang bad decision yung capture dyan eh. At para masabing maka-E4, ano, inalis muna yung knight. Dito po ay slightly better na. Positional, no? Ang black. Bakit po kinain ni GM Torre? Takes and then bishop E7, syempre para depensahan yung pawn F6. Na dito, hindi ko po nagustuhan na naging decision dito ng puti kasi nagkaroon po ng mahinang isolated pawn sa D4. Buti sana kung buhay pa yung dark square bishop ng puti. Mahirap pang ano yan. Pero pagka ganito, madaling i-pressure yan eh. Nag B3 at nag rook D8. Bakit nag B3? Siguro may chance kasi mag B3 dito ang black, no? May mga ganung diskarte. Kaya bini3. Pero wala, weak pa rin eh. Okay? Nag rook D8 dito mga kamatyas. Pangpila. Ayan na. Ayan na nga yung sinasabi ko. Pipilahan na talaga yan. Ipe-pressure na talaga yan. At nag queen E3. Nag F5 na para paalisin ang knight. Nag knight C5. Okay? Kasi pagka kinapture, capture sapat po, no? Ang depensa. Pero dito mga kamatyas, napakaganda po ng ginawa ni GM Torre. Nag-rook si D6, di ba? Yan ang gusto ko kay GM eh. Yung mga pakunat-kunat, kahit dati pa ganyan ang style niyan, basta nakakita siya ng maliit na weakness, pinapalaki niya yon, pinipressure niya ng pinipressure hanggang sa mapakulaps ang kalaban. Rook si D6, nag-G4. Naisip dito ni Vaser, parang wala nang anong gagawin? Mag-iintay na lang ba na pilahan ng pilahan yan? Gusto niyang manggulo na rin sa king side. Pero ayun na, focus pa rin si GM Torre. Focus pa rin sa target. Takes. Okay, solid pa rin talaga. Oh. Nag-rook FD1 para sapatan ng depensa. Pinilahan na ng pinilahan talaga. Ano pa ipangliligtas dyan? Paano pa maisasalba yan? Nag D5. Ginulo na lang. Pag kinain, kain ka, pinapakain eh, oh. Pero dito mga kamatyas, sige po. Ano kaya ang malinis na decision na talagang perfect sa computer engine na natumbukan po ng ating pambatong si GM Torre? Sige po, pakiguess nyo. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatyas. Ito po ang malinis talaga, no? Napakalinis ng tira. Knight E7. Talagang buong-buo na makukuha na ang weak D5 pawn. Successful si GM Torre sa kanyang goal na mapabagsak ang weak D pawn ng puti. Knight E7, buong-buo na yan. Pero dito po kasi mga kamatyas, no, may lesson dito eh. Bakit hindi kinapture ni GM Torre kaagad? Nakapila naman ang mga tore niya. Ito po kasi ang laman. Takes, at magkakaroon po ng knight D7. Yan ang masakit. May ganyan po mga kamatyas. Tingnan nyo po, nakahang yung queen. O di, paano yan? Di kakainin yon. Nakahang eh. Okay? Tapos, may knight takes F6. Halimbawa, mag king G7. Para may pambawi, kakapturin lang po yan. Takes and then rook takes knight. One piece down, maliwanag ang black. Okay po? At mayroon lang kaunting pagliliwanag dito mga kamatyas. What if ang gawin naman dito ng black ay mag queen D8 sa ganitong posisyon? Para masabi na yung bishop ay depensado. Sisimplihan lang po ng capture. Takes pa rin. And then queen E8 check.
At kapag nag-king G7, may simple queen takes C6. One piece down pa rin dito, mga kamatsas, ang black. Okay? Losing na. Masakit. May mga ganong tricks na dapat ay bantayan. Okay? Kaya po, after D5, malinis talaga yung knight E7. Malinis yan. At dito, nag-A5. Ang pag-asa, pag kinapture ito, may double nga naman. May sipa na ganun. Dodobolin, Pero hindi po naisahan dito. Ating pambato. Nag-queen B5 lang. Nag-knight D4. Okay, inatake ang queen. Takes. Ayun, teka muna. Na bad move pala siya doon. Teka lang, ano mas mainam? Queen B8? Talaga? Queen B8 ang mas mainam daw na tira. Okay. Anyway, anytime naman, pag na-capture na yon, yun naman talaga ang usapan dyan eh. Knight x D5, talagang halos unstoppable na yun eh. Pero balik tayo mga kamatsas. Ang ginawa, kinapture ni GM Torre at nag-rook takes D4, Knight takes D5. Okay, bumalik sa pagka-equal, naka-equalize. Queen D2, nag-queen to B8. Queen to B8, okay, atras lang. Knight takes A6. May sipa pa rin si Vicer, pag kinapture po kasi ito, kitang-kita naman kakapturein yung knight. Nakadoble na kasi sa D5. Nag-queen A8. Ayan, dito mga kamatsas. Eto na po talaga. Ang ginawa, nag-knight takes B4 ba naman? Dito na po bumigay ang 77 years old na veteran grandmaster. Dapat po kasi ang tira, knight C7. Knight C7. Yan ang perfect move, Pero dahil nag-knight takes B4, sige po mga kamatsas, last puzzle ito. Ano ang brilliant move na binitawan ni GM Torre? Talagang nagulintang si Vicer dito. Sa ilang sandali lang, tutuloy agad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatsas. Ito po ang brilliancy prize move. Knight F4. Congratulations po sa mga nakakita niyan. Knight F4, lumabas ang pagka-Mikhail Tal ni GM Torre. Threatening matchas sa G2. Yan po ang deadly threat Hindi pwedeng basta-basta kain lang dyan sa Torre May matchas ka agad. Instant po yun. So, ginawa ni Vicer, kinapture yung knight and then rook takes D4. Yun lang. Double pa. Sakit. Queen E5, piningas pa yung knight. Queen E7, nagpupumilit pa, palag-palag pa pag may time, rook takes B3 lang. Rook C7, threatening, queen takes F7, pero nag-rook F8 lang. Isang story yan mga kamatsas, aray ko. At dito po, nag-resign na ang veteran GM. Ayun. At ito po ang kanyang laban ay very important. Kasi po, yung ibang games na ay puro tabla. Di pa rin talaga natibag ang ating pambato na si GM Torre mga kamatsas. Di pa rin natibag. Walang nakatibag. Tabla lang. At tinibag niya si Vicer. At dito mga kamatsas, ito po ang kanilang standing. Ayan po mga kamatsas, actually tied for champion siya Pero sa tiebreak lang nagkatalo. Ang nag-champion ay si Armenian veteran grandmaster Rafael Vaganian. Ayan, isa rin po yan sa gusto kong maglaro. Positional player yan Second place ang ating nagbabalik na GM Torre. Di ba? At pangatlo yung Russian Grandmaster Makarichev. Ayan. At si Vicer, pang-apat. Pang-lima po si GM Balashov. Ayan. Bye po sa first round si GM Torre kasi 5 lang sila Mayroong hindi pa nakumpleto ng 6 pero congratulations po kay GM Torre and shout out kay Tita Marlene, ang kanya pong nagmamahal na wife na talagang masasabing historical na rin po. Mula po nung dati pa, umiikot sa buong mundo, laging kasama si Tita Marlene. Talagang inspirasyon po ni GM Torres si Tita Marlene. Ayan, hello po Tita Marlene. Shout out sa iyo. And congratulations kay GM Torre. Maraming salamat po GM, kagabi lang kita minessage pero agad-agad nag-response ka agad para makuha natin. Makuha ko po yung game na kasi wala talaga ako makitang record ng PGN file ng game nila doon. Talaga matunog na matunog. GM Torre, nakita ko po sa mga social media na talagang nag-second place sa Aeroflot
Legends Division. Ayan, congratulations po, GM Torre. Mabuhay ang Philippine Chess, mga kamatyas. Kung kayo po ay nakarating hanggang dito sa mga oras na to, type nyo po sa comment section dulo. And don't forget to subscribe sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa channel na ito. Maraming salamat po sa lahat ng palagi ang pagsubaybay nyo at sana po lagi kayong natututo, no? Hopefully. Maraming salamat at marami pa tayong mga chess updates sa paparating. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates. God willing.